Nandito po tayo ngayon sa ating bahay at magbibigay po tayo ng experience ko sa aking car battery. Battery siya ng Toyota Wigo. So, second generation. So, ito po yung stock ng battery ng ating Wigo. So, yun guys, disclaimer lang po. Hindi po tayo battery expert. So, nag-share lang po ako ng experience ko dito sa battery na to. So, after 4 years, nagamit ko siya. Okay naman yung battery natin. So, sabi nga nila, average lang daw ng car battery sa abot lang daw po ng 2 years. So, good thing naman at umabot ito ng almost 4 years na ginagamit ko. So, yun nga, galing ako sa Toyota and nasabi po sa akin ng service advisor ko na palitan ko ng araw yung ating battery kasi pumapalya na. So umuwi ako, nag-test ako ng ating battery. So yung voltmeter nag-result po siya ng 12 volts and yun, nagtataka ako kung bakit okay naman, 12 volts naman yung ating battery. And nagtataka ako kasi bakit siya palitin, paano nila lalaman. Yung pala sa CCA, yung tinatawag natin current or cold cranking amps. So medyo pumapalya na po yung ating cold cranking amps. So yun pala yung indication na palitin na yung battery. Hindi katulad kapag halimbawa nagkulang lang sa voltahe, ano lang siya, pwede siyang i-charge. Pero based dito, medyo okay naman siya. Nakita ko medyo maalikabok lang. So tinanggal ko muna siya at nilinisan ko. And ayan po siya. Ito yung ating positive terminal. Ito yung negative terminal. So kung titingnan mo siya, mukhang okay pa naman. 4 years. So kasi napansin ko nung time na tinitingnan ko siya, napansin ko yung mga tubig ng plates niya. So, medyo kulang. So, yun. Ginawa ko, inuwi ko muna at tinry kong linisan para makita or ma-check. Baka sakaling gumagana pa. So, nakita ko, ito yung mga, nga pala guys, ito yung mga battery natin na detubig kung tawagin. Yung mga old model ng battery na may mga tubig, may ilang plate sa bawat battery. Katulad nito, ilang plate sa meron nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 plates ang meron nitong battery to. So bawat plates na yan, may tubig yan. So ang para hindi siya matuyuan. Kasi ito yung nagsisilbing pinaka radiator niya sa loob. Kasi bawal mag-overheat ang battery. May tendency pumutok or sumabog kapag nag-overheat ng ating battery. Lalo na kung ilang oras mong ginagamit yung sasakyan mo. So, ganun siya. So, kaya siya may tubig. Ayan. May limit lang yung tubig natin. Ito yung pinaka-line ng lower level. Ito yung line ng upper level. So, nakita ko yung tatlong plates niya bago ko siya tanggalin is mababa dito sa lower level. So, nandito yung tubig na isa. Ito naman yung dalawa dito. Meron din dito, nasa baba din dito lower level, nandito banda. So, ngayon, nilagyan natin ng tubig. Susubukan natin ito kung mag-work ba siya. Kasi minsan, 1 week ko siyang hindi ginamit, more than 1 week. Hindi po nag-start yung ating Toyota Wigo, kaya tinulak namin. So, good thing naman na meron tayong manual transmission yung nakuha natin na variant. Kaya, pwede siyang itulak para umandar. Kasi nagtataka ako, 12 volts naman yung yun nga, yung pinaka voltahe niya sa loob. Kaya
So baka sakaling tumaas yung cold cranking amps niya kung dinagdagan ko ng tubig and magamit pa namin to. So nilinisan ko or pang backup na lang ito para nasa ganun for emergency situation meron tayong magagamit na battery. So yun yung tatak niya, Inco Gold Hybrid Technology. So Century Batteries Indonesia. So gawa to sa Indonesia. Nga pala guys, itong battery natin is maliit lang. Ito is ang model nito is NS40 kung tawagin. Ito yung mga car battery na ginagamit sa mga usually sa mga maliliit na sasakyan like Toyota Wigo, Mitsubishi Mirage, Kia Picanto. Ayan, Hyundai Aeon, yan. Ito yung mga usual na ginagamit na battery. So, yun nga guys, minsan hindi lang sa voltahe natin tinitingnan kung okay pa yung battery. Sa cold cranking amps din. So, yun lang guys, try testing natin to. Try natin kung gumana. Para masulit talaga natin itong battery na to. Kasi kung titingnan mo siya physically, medyo okay pa, maganda pa, malinis pa. Yan yung ito try natin. So, yun yung pinaka ampere hour niya, 28 ampere hour, 5 hours. So, pag nilagay natin tong battery na hindi umaandar yung sasakyan, dapat naka 12 volts siya. Kasi kung hindi siya naka 12 volts, halimbawa 11.5 lang, 10 volts lang, pag hindi umaandar, hindi naka-andar yung sasakyan at tinest mo, yung multi-tester, pinaka-voltmeter natin, pag bumaba siya sa 12 volts, hindi aandar, hindi kakayanin ng andar ng ang kotse. So, kailangan naka 12 volts siya bago mo paandarin yung kotse. Ngayon, kung matagal ng hindi naggamit yung sasakyan at nag-discharge or nagdi-discarga yung ating battery ng matagal, malamang may mga naiwan po kayong mga ilaw or kasi depende naman kung yung ilaw is naiwan nyo ng ilang araw, yun magkakarga talaga magdi-discarga talaga yung battery nyo, lalo na kung isang buwan nakailaw lang ng ilaw yun at hindi na-charge yung ating battery or hindi nyo na-start yung sasakyan nyo. And kapag yung normal naman, yung may ilaw, walang ilaw, tapos hindi nyo napaandar ng mga ilang araw, ilang linggo, and ang may ilaw lang yung alarm, yung pinaka-alarm niya sa anti-theft alarm, yun ng sasakyan, sobrang liit naman ng mga voltahe yung kinakain nun. So, I think siguro kaya naman yan. And dito, sa case natin, talagang yung cold cranking amps niya talagang bumababa na. So, ngayon, yun pala sa voltahe, pagka naka-andar yung sasakyan, dapat aabot siya ng 14 volts or something yung voltahe ng battery nyo. Pagka naka-andar, kasi nagkumukuha rin siya ng charge dun sa mismong alternator natin. Ngayon, yung alternator, kapag halimbawa naka-andar na yung sasakyan, nagbibigay siya ng charge dito sa battery, which is umaabot nga ng 14 volts. Pero hindi dapat aabot ng 15 or 16 volts yung ating charge ng battery kapag naka-andar yung sasakyan natin, kasi ma-overcharge yung battery at saka masisira yung mga components or electronics components natin sa sasakyan, yung mga ilaw, yung mga radyo, kasi hanggang 12 volts lang yung nila, naka-design lang sila para sa 12 volts battery, hindi sa 15 volts or pataas. So yun. So nga pala guys, natutunan ko rin na kapag halimbawa yung alternator natin is sira, so pag naka-andar yung sasakyan natin, mami-measure mo rin yung voltage na 12 volts, hindi tumataas ng 14 yung ating charge ng battery. So yun guys, naikabit na natin yung stock na battery na nilagyan natin ng tubig temporarily. And then gagamitin natin ngayon, ita-try natin kung gagana siya ulit.
So yun nga guys, naka-on na ngayon yung ating Toyota Wigo engine. And then next week siguro bili na tayo ng bagong battery. Ang napili pala namin guys is Dynapower. So kailangan natin ng bagong battery for safety purposes. So yun lang muna sa ngayon guys. See you next time. Bye bye.